Sa akin pong observation dito sa Committee on Justice sa Kongreso na tumatalakay na. Dito nga po sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Yung ibang congressman na gustong ilihis ang issue, gustong pag-usapan yung hindi irrelevant o ibig sabihin hindi kasama at irrelevant ang galaw ay hindi po makalusot. Dahil magaling yung chairman ng committee, si Congressman Yerbel Jinky Luistro ng ikalawang distrito ng lalawigan ng Batangas. Tingnan niyo itong pagtataray ng congressman kung paano i-divert ang issue. Pero hindi ho pinayagan kasi nga lumalabas na irrelevant ang issue kasi ay titingnan lang kung tama ang proseso ng pagpapile ng impeachment. Pero sinisingitan nila ng maleta yung maleta malabo pa yan sa sabaw ng pusit. Feel. Bottom line, we have to be impartial. Congressman Sontay. That's why I would like to raise this. In the light of serious allegations contained in a joint affidavit issued last February 23, Yung maleta issue. that has been reportedly transmitted to the Office of the Ombudsman. There have been allegations that some members of Congress nakatanggap ng envelope, nakatanggap ng maleta. Ito'y naibigay, kung hindi sa opisina, sa townhouse. No, let me finish. There's You a will point have your of turn order, because the this is Honorable hearing. Santay. This is not an allusion to prejudge the veracity of the allegation. Honorable Santay, there is a point of order. Nagagalit ako. That is the highest hierarchy among all the motions. Point of order, mas mataas yan. No, Ayan. Madam Chair, this is very relevant because we are Please, Honorable Santay, please wait until he finishes with his point of order. Point The of order kasi Honorable priority yan. Terry Ridon is recognized. Kindly use a microphone which is okay. Ayan o. Madam Chair, the speech of our distinguished colleague is absolutely relevant to the question of sufficiency of form and substance in the matter. And more importantly, my understanding of what he's stating today is that he's probably accusing members of Congress, members of the House Committee on Justice, as receiving payments for the implementation of our mandate in the impeachment proceeding. So, which is which, Madam Chair? So I think his speech is out of order and this should be decided promptly by the committee. Okay, we heard the basis of the point of order of the Honorable Terry Ridon. Now we shall hear the answer of the Honorable Suntay. Yes, Madam Chair. Ang problema sa Kindly kaibigan ko, justify the relevance of your He is statement to the jumping current the gun. impeachment proceedings. he is jumping the gun. This is actually relevant not only in the determination of form and substance. This is relevant in the impartiality, in determining the impartiality of this hearing, which is very important. Madam Chair, this is not an accusation. Kaya nga, kung hinintay lang ako patapusin, ewan ko bakit naman yung aking kaibigan naggagalaiti ka agad at concern na concern. You know, if we have nothing to hear, then we just listen. If we are not being alluded, why are we so guilty? So let me finish. The issue here is not to prejudge the veracity of the allegation. However, given the gravity of the claims and the potential impact on the credibility of the committee's proceeding, ang gusto ko maging malinaw lang po, hindi ko hinuhusgahan yung aking mga kasamahan o ipagpalagay na totoo ang mga aligasyon. Hindi rin po ito personal na laban sa sino man sa inyo. Sa katunayan, ang layunin ko ay kabaligtaran upang protektahan ng bawat isa sa inyo. Mabigyan kasi may listahan na nilabas Ang gusto ko po sa ganitong pagkakataon, Madam Chair, naniniwala ako na mas mabuti na tayo mismo ang magharap at maglinaw ng So, ibang issue. issue Kaya yan. maging bulok kaysa maging Ibang hearing yan bulok-bulungan dapat. pa ito. Bigyan natin ng pagkakataon bawat membro ng committee. Pagkakataon mismo na mag-assess ng kanilang sitwasyon or if they can be an impartial member of this committee. Yun lang. Kung sa tingin nila, they can be an impartial, then let's proceed. However, if they think that baka pagdudahan sila at pagdudahan yung lalabas dito na resulta,
then let's allow them if they want to recuse. If Honorable Suntay, Yan. with all due respect, unless all your manifestations have complete relevance to the current impeachment proceedings, you're enjoined by the chair to proceeding to your manifestation. that's why, Madam Chair, So ordered. Madam Chair, my point is that Ayan, so malinaw po yan. Alam niyo, sa akin pong personal namang opinion at pananaw dito, yung issue ng maleta na binibintangan daw yung 25 congressman. Alam mo, Congressman Congressman Suntay ng Quezon City, ang pinakamaganda dyan, mag-file ka ng resolution in aid of legislation para i-repair ng plenaryo kung saan komite babagsak yan para magkaroon ng investigasyon. Yun, para yun ang topic. Yun talaga ang magiging purpose investigasyon tungkol doon. Ay ito pong topic sa Committee on Justice ngayon, impeachment. Ang tinatalakay dito ay mayroong bang tama or tama ba ang pamamaraan ng pagpapile ng impeachment? Tapos ngayon sisingitan mo ng maleta, ay talagang irrelevant yun. Di ba? Sa maaaring bahagi lang ito ng strategy para ilihis. Pero mabuti, matalino at magaling yung chairman. No, hindi pwede yan. Hindi talaga yan kasama sa topic. So, Congressman, hindi ka pinagbabawalang ikaw ay maging halimbawa ay nagmamalasakit sa Congressman. So, gumawa ka ng paraan at i-repair mo or magkaroon ng ibang investigation tungkol dyan. Pwedeng Blue Ribbon Committee o kung anumang komite. Pero hindi isasabay dyan sa issue ng impeachment. Kasi irrelevant talaga. Ang pinag-uusapan impeachment tungkol sa betrayal of public trust ng pangalawang Pangulo. Umano. Yan ang reklamo ng complainant. Tapos sisingitan mo, walang credit para bang, tayo mga congressman, inakusahan na tumanggap ng maleta. Ay, yung akusasyon pa lang yun. Walang pagpapatunay. Bakit parang gusto mong palabasin na pag hinaharang ka, guilty yung iba. Pag hinaharang ka, parang irrelevant. Ay talagang irrelevant Di ba? Yan po yung nangyari. Yung desisyon ng chairman na hindi tanggapin o maging record na lang yung kanyang sinasabi pero hindi pinag-usapan kasi nga malayo sa topic. Kasi nasanay yata sila na kahit ano sabihin na lang kahit irrelevant tatalakayin ay hindi nga ho pwede yan sa magaling na chairman. Ang chairman ay abogadong matagal ng abogado at alam ang kanyang trabaho. Kaya hindi lulusot po yung mga ganyan. Okay? Pwede kang pakinggan pero hindi gagawin topic yan. Kasi nga malayo sa topic. Ang public hearing at ang committee ng chairman nakapokus lang kung ano yung agenda. Pag siningitan niya na kung ano-ano, hindi talaga papayagan. Kung sa ibang chairman ng committee na pwede yun, ay sa kay Luis Tro, hindi pwede. Dahil siya ay nag-aral, seryoso, na gusto niyang doon lang tayo sa impeachment issue. Pag may ebidensya, tuloy-tuloy yan. Pag wala, i-dismiss yan. Ganun lang yun. Pero yung singitan ng makakasira na napakaliwanag ang sabi ni Congressman Terry Ridon, irrelevant. Ayun, wala talagang mangyayari. Meron pang isang congressman dyan umepal din, ang layo din ng topic, kaya winarningan. Baka out of order, nakakaya yun.